naman yung konsepto ng ghosting? Hi guys! Welcome ulit sa aming portion na After Work. Pag-uusapan naman namin is about ghosting. Ghosting. Sa mga hindi pa nakakilala sa amin, ako nga pala si Shara. Francis, And Beverly. sandali, hindi pa yata nila alam kung ano yung mga trabaho natin. So ako si Francis. Francis, videographer, editor, photographer, director na din. Yun. And then si Shara. Ako naman, copywriter, content writer, social media manager, dakilang writer. Ako naman, marketing manager ng The Sales Machine, Shameless, ultimate platform that you need for your business growth. Hindi, pero specifically, what you do? Well, I'm the marketing manager, but right now, aking forte is more on event marketing. So, pinaghalo-halo akong mga ideas, talents, skills. Bebs, na-ghosting ka na ba? Oo, nag-ghost ako. Well, marami ng mga aspect. Hindi lang mo to love, di ba? Yeah. Paano mo nasabing nag-ghost ka? Well, sa recent, syempre recent one ko sa about sa work, as a marketing / may content, may sales din. Yung papasahin ka, yeah, we will very much will to meet you. Yun na, bigla lang. Parang sugar-coated lang yung... Wala nang paramdam. At least, ito nag-confirm pa ng date ka. Okay po, pero yun, wala nang paramdam. Pero ano yung na-feel mo? Well, syempre, frustrated siya, di ba? At the same time, parang tayo nag-walk. Kasi parang umaasa kayo, di ba? Masaya ka na, akala mo. Oo, akala mo yun. Ano na yun na. Parang success story na. So, yung excitement ng taas, di ba? Wala naman siyang binigay na reason. Bakit siya nag-no? You're still believing na, baka busy lang. But you're looking for justification. Bakit hindi siya sumasagot? Ikaw? Ako nag-ghost ako before sa job application. HR dyan. Makinig kayo, Diba? Alam mo naman yung courtesy na sabi mo, have hired a new, diba yung best fit sa role. So, isa yun. Tapos pangalawa siguro sa friend. Gino-ghost ka rin. Oo, pwede kang i-ghost ng friend. Yung tipong super best friend mo, diba? Super kausap mo sa lahat ng banner, Tapos in one day, bawal nagka-jowa bigla. Meron din ganun yung ikaw yung laging kausap before kayo kasama lagi before. Parang nung nagka-jowa, Oo. nakalimutan ka na. Ayun yun. Pwede rin pala yun. Oo, no? Minaalala ko yun. Kung isipin natin ghosting, pag nagre-reflect lang siya sa panligaw, relationship, pag gusto ka. Pero mga viewers, guys, kasi yung ghosting, hindi lang naman kasi sa relationship ina-apply yan. May iba-iba rin aspect ng ghosting. Yung maraming aspect. Ako, na-ghosting na ako. Lahat naman siguro naka-experience na ng ghosting. Iba-iba lang ng situation. Sa akin, na-ghosting na ako. Siyempre, nagkagusto rin tayo. Ito naman, ghosting about sa relationship. Situationship pala. Iba pala yung relationship sa situationship. Marami nang nagpauso na yun. In short, pinaasa ka. Yeah. Yun lang yun. Dati, pinaasa ka. Ayun, yung akala mo na okay siya sa'yo. Feeling mo, interesado na rin siya sa'yo. After a while, bigla na lang siyang mawawala. Yung dati, sweet kayo sa isa't isa, pasaan ng message. Kahit nung magkasama kayo, akala mo, interesado talaga siya sa'yo. Tapos biglang, ikaw mismo, Shara, nang-ghost ka na ba? Oo, isang beses. Kasi binigay ko yung closure. Pero for the other end, akala niya nakikipag-argument lang. Ganyan. Pero for me, ito yung statement ko, hindi na kita awayin. It's goodbye. So, after na, nung mabigay kayo, kahit na nag-reply pa siya, walang pake. So, isang beses mo lang naman siya. Yung isa, before, gusto ko sana siyang gawin, right? Pero malang na-realize ko na hindi deserve ng tao. Buti hindi mo naging habit yun, no? Oo, kasi yun yan, marirealize mo yan. Mali siya ko rin. At hindi siya deserve niya sa tao. Ikaw, Bebs? Oo, pero kasi yun na, I found out na meron siyang ginawang hindi maganda. Nag-stop na lang ako communicating with him. Hindi ka na rin nagpakita. Nag-message pa siya pero hindi na ako nagpakita. Siguro alam naman niya yung dahilan kung bakit. Alam niya na nalaman ko. Naramdaman niyo naman yan. Yeah, naramdaman. Ayun yung sinasabi, deserve akong gawin. Oh, deserve niya yung mag-ghost. O ikaw? Ako din ghost na rin ako. Yung may nagkagusto nga sa akin. Siya yung makulit sa chat, sa tawag, na gusto makipagkita sa akin. Yung time na na magkikita na kami, hindi ko na siya sinipot. Online lang naman kasi. Ay, pero confirm ka na magkita kayo? Magkikita. Kahit na hindi. Ay, super naman yun. Oo, disrespect to it. Kasi nag-confirm pa na parang you may sinat kayo na find the place. Hindi, yung pag-uwi ko nga.
Kasi nasa abroad ako. Okay. So, wala naman Alam talagang ko. very, Wala naman talaga. Pag uwi ko, magkikita. Aba, she was expecting pag-uwi. Pero ito, Ah. pinasok. Ayan. Ghosting nga. Ghosting So, nga eh. anong masasabi natin ngayon sa mga nang-ghost? Ikaw, Bes, ano masasabi mo sa mga nang-ghost? Sa mga Lahat naman tayo ng ghost eh, di ba? Oh. Man up, grow up, di ba? Grow. Bago na kayo. Tsaka have the courage, di ba? It's either intention mo or hindi. Mas maganda pa rin, malina, di ba? Yung sinasabi mo yung dahilan mo. Kasi parehas namang masakit eh, di ba? Oo. Eh doon ka na masakit na na may closure. Yun ba? Ikaw. Bago na sila kasi, actually, 50-50 ako eh. Kasi kung deserve na tao yung ang gugo, walang pake, di ba? Deserve nila yun. Kapag merong nagawang kasalanan sa'yo, yung tao, na yung mabaw, niloko ka or wrong, hindi nila deserve yung explanation. Unless gusto mo talaga i-explain lalo sa paano mo to, hindi. Kaya kung yung tao is hindi niya deserve na mag-ghost, kaya mo ibigay yung same respect na binibigay mo sa'yo. Saka at least, alam niya na hindi niya kasalanan. Ako naman, ang mensahe ko naman sa mga ghoster, maging totoo na lang ba? Sa feelings nila, sa intentions nila, o sa gusto nila. Kasi para hindi na rin umasa yung other party. Rektahin na lang. Kahit nga murahin mo na lang ako eh. Di ba, murahin mo na lang ako. Kaya sa clueless ka. Oo, kaysa clueless Ano ba yung ka. ginawa? Oh, yan. So, anong message mo sa mga gino-ghost or na-ghost? Sa mga nag-ghost naman, parang ang hirap din mag-message sa mga nag-ghost eh. Kasi- Ako magsisimula. Ah. Siguro know your worth. Kung alam mo kasi sa sarili mo kung deserve mo ba or not. Kung sa tingin mo deserve mo, ito yung time na to reflect na kailangan ko palang baguhin itong ugali kasi nakakasakit and kapag pinagpatuloy ko marami pang tao yung mawawala sa akin. Pero kung alam mo hindi mo deserve, kung mag-move on ka and be the bigger person, kung feeling mo hindi ako karapat-dapat na explanation kasi hindi ka karapat-dapat sa life. Ikaw, babe. Ako Sa mga ginos yan. yeah, nabasa ko lang po somewhere. Parang if God takes away someone you never expected to lose, God will replace it with someone you never expected to. Baka nga, maybe the Lord is saving you from greater pain. So, okay na yun na nag-ghost ka na. Not okay na nag-ghost, pero kung titignan mo yung yung deeper, yung deeper reason na nakuha ka na nga ghost eh. Ibig sabihin, he's someone na hindi nagbavalue ng work. So, pag-iisipin mo, okay na mawala ka na sa buhay ko. Ako, message ko sa mga ginos. Kasi ako, naramdaman ko rin yan. Nag-ginos ako. Sa umpisa, masakit, masasabi mo sa sarili mo na I'm not worth it ba? Para ma-feel ko sa sarili ko na hindi ako importante. Matutulong tayo na alamin natin kung anong gusto natin, na mahalin natin yung sarili natin. Pakita natin sa kanila na mayabang tayo. Kaya ko to. Paramdam natin sa kanila na sila yung nawala, hindi tayo. Tsaka, just to add din, huwag mo i-defend yung happiness mo Sa iba. No, syempre, normal naman na someone may make you happy. Pero dapat ikaw sa sarili mo, masaya ka na if you are contented, diba? Para hindi ganun kasakit na parang kasi pag tiniting mo, it forgets me. That's very dangerous. Paano pag nawala siya? Nakitaan mo ng imperfections. Ikaw, mawawala ka na lang din. You will also lose yourself. Importante na huwag mo i-depend yung happiness mo sa iba. So kayo guys, yung mga nang-ghost sa inyo, i-comment nyo na dito, down below, yung mga taong nang-ghost sa inyo, this is your chance. Tag nyo na. Kung Or ano. no, ito na yung chance yung mag-sorry sa mga tao. Tsaka din, move on, diba? Yeah, sign na move on. Sign na move on. At magkapatawaran. Humingi ka ng tawad at matuto kang magpatawad. Forgive the person, But do not forget the lesson. exactly. Tsaka yung forgiveness, sabi nga nila, yung forgiveness, hindi yan para sa taong pinargive mo. Yung forgiveness actually. Para sa'yo, para sa sarili mo. Kasi you're giving yourself a peace of mind. Nile-let go mo yung mga bad vibes. Kung nag-ghost ka man, let go, move on na. So it's easier said than done. Yeah. May proseso siya. At least you are accepting it slowly. Looking forward ka na dapat. Yun na nga guys, sana may na-realize din kayo sa mga sarili nyo itong sa portion na to. See you next episode na ating program na After Work. After work. Yan. So, see you guys! See you! See you! Sabitin yung natin. Magbubuk na ako, brother. Ano?